Kapulang Pilipinas, magandang gabi. Ngayon, over na yata ako. May 23, 2019, araw ng Webes, regular broadcast ng Wealth of the Nation series. At tayo ay nasa episode number, ano bang episode na natin? 68 nga ba? Today dyan na nakalimot ako. Kasi bago mag-show may mga kinausap pa po tayong mga importanteng tao. Kaya sorry nakalimot ako. Mukhang episode number 68 na tayo ngayon. Anyway, hindi importante. Tayo ay nabigyan ng panibagong episode. Pagkakataon makapagtanghal at kayo po ay aking makasama at tayo magkasama-sama para sa panibagong talakayan dito sa Wealth of the Nation. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang ating kasamang si Ed Neri ay hindi po available. Medyo abala po siya sa pagkukumpuni. May kinukumpuni ang aking partner. Malalaman po ninyo yan sa Sabado. Kapag nagtagumpay siya sa kanyang kinukumpuni, makikita po ninyo. Kanyang pinaghahandaan. Alam niyo naman, siyempre, kailangan nag-upgrade tayo, no? At kung ano yung makapagpapabibigay sa atin ng satisfaction, kung kaya lang din naman natin, gawin natin. Okay, sige. Siyempre, bago tayo magsimula, ang ating agenda. Ang Wealth of the Nation series ay isang self-funded, crowd-funded, meaning ako, ikaw, kayo, tayo ay nagtutulong-tulong upang maging self-sustainable ang programang ito. Kung kayo po ay nag-appreciate ninyo ang aking ginagawa at nais po ninyong ibahagi ang inyong appreciation, maaari po ninyo ipadala sa pamamagitan ng PayPal sa www.paypal.me/TonyIsrael. Kung kayo PayPal users, madali lang mag-transfer. At siyempre,
Sa video, nandiyan na po, naka-flash na po sa inyong mga screen ang aking savings account number, ang aking full name at ang aking phone number na tinatawagan, tinetextan at nagtatanong kung kamusta ang status ng kanilang mga ID. Dahil kagabi nagkaroon kami ng katuwaan check your ID. Masaya naman po ako naman po ay satisfied sa aking kagalakan at napaglingkuran ko po ang ating mga kababayan. So, ayan po, nakalagay na po sa inyong mga screen at yan din po ang mga gagamitin ninyong mga datos. Gagamitin ninyong datos kung kayo may magpapadala sa alinmang mga money transfer centers o remittance services. Siyempre, pinasasalamatan ng programang ito ang ating mga donors at contributors. Ngayon tayo po ay nasa Project ID. ID Wotenatum Project. Nandiyan siyempre si Alfredo T. ng Saudi at Dingley Iliwilo, si Penny G, si Kuya Turbo. Ayan, ako, mabilis si Kuya Turbo magpadala. Parang turbo talaga. Ng Italy, si Juana C. ng Hong Kong. Nandiyan siyempre si Ate Florentina at Mang Roger ng Queens, New York. Binabati ko rin ang aking brother na si Nick Kabigting, si Ella B. at Susana P. Mag-ina po yan. Si Arnelo V. Robert John V. ng Bacolod. Si Wen C. ng Quezon City. Magandang gabi sa iyo, Madam Wen. Si Venerando U. Si Vener Samson Duhay Lungsod. Namamangka sa dalawang siyudad dito, si Duhay Lungsod ng Manila. Si Dan D. At Emmanuel L. ng San Joaquin. At siyempre, nandiyan pa rin si Juvencio L. Ricardo B. ng Rojas City. Si Cecil Takahashi ng Tokyo. Domo gozaimasu. Domo arigatou gozaimasu. At Anonymous ng Pasig. Si Melchor D. Edgar Palmitos. Edgar, maraming salamat. At si Ate Del A. Ate Del ng Canada. Yung mga hindi ko po nabagit. Pasensya po. Kapos po tayo at hindi ko alam. Kung meron man sa inyo nagpadala na hindi ko alam, nakatenga pa ho yun, natutulog pa ho yun. Baka maging dormant account. Dormant remittance kay Kanto, naiwan sa Cebuana. Dahil hindi ko alam. Hindi nakarating sa akin ang inyo pong paabiso. Huwag po kayo maya. Iparating po ninyo sa akin at ipaalam sa akin na kayo po ay nakapag-donate o nakapag-contribute. Hindi para hindi matulad ng mga account ni Severino Santa Romana. Nako, limpak-limpak na salapi. Bilyon-bilyon, trilyon-trilyon na siguro inabot. Magmula nang siya ay nabalita o sinasabing namatay noong 1974. Ayon dito sa aklat na inyong nakikita sa Gold Warriors, yan po ang aking pinagkakabalaan ngayon. Nobela ho yan, kaya ang haba-haba, hindi naman ako nakalublob o nakasubsub dyan sa aklat na yan. Ang aking point of interest ay yung si Severino Santa Romana at binabahagi ko rin po sa inyo ang alinman sa mga impormasyon na sa tingin ko ay mahalaga para sa kaalaman natin tungkol dito sa Wealth of the Nation, kung saan nga pa talaga ito nanggaling. Ang aklat na aking pinagkakaabalahan ng pansin ay itong sinulat ni Sterling and Peggy Seagrave. Seagrave. Seagrave, parang ang akmang-akma naman yung pamagat ng yung mga pangalan ng authors doon sa mga kayamanang nadudun sa ilalim ng karagatan o ng lupa man. Mamaya, unti-unti po nating tatalakayin yan dahil inaasahan kong tatawag sa ilang sandali si Maris Monforte ng KKMPI dahil ang ating kaibigan, si Dan Valencia alias Star 88 ay biktima ng smear campaign. Ito na naman itong si NetNet ang nagpapakalat na naman. Wala talagang magawa itong si NetNet. Kaya mamaya, antabayan, datakuan natin muna si Maris and then unti-unti natin i-introduce itong si Severino Santa Romana.
Okay, batiin natin muna. Si Alan Malebo. Ako, biglang tumalon. Alan Milebo, Marilu Quijano Apiliado, Peter Perez, Irene Calaud, si Doc Dards, Doc. Si Birino Santa Romana is Dr. Jose Rizal. According doon sa isang pinakalat sa website. Pero ayon dito sa author na sina Sterling at Peggy, ay hindi po yan ang kanilang pagkakaintindi. Mamaya malalaman po natin yan. Walang binabanggit na si Rizal. Cristibal, Edong 12, Fegamis Cabintoy, Rosalina Salayo, good evening. Leolito Isla, Alice Andusay, Jorge Lazo, Edgardo Espinosa, Edison Honson, Edison. Antay, Edison, antay. Ferdinand Odivelas, Yermili Tugade, Jess Ilorin, Don Ramon, Don Ramon. Kapagpalang gabi, Kanton, Brother Ed, masugid tumatangkil sa programa. Ramil Dominso Ayrig, Gudoy Raimundo, apelido palang sanglaan na. Rosie Sotelo Gavanes, Cres Gahilonia, Miguel Luberia, Doc Richie Gate. Doc. Salamat nga po pala ako kay Teddy. Kay Teddy Simapranca, pinadalan po niya ako ng TBC, yung Kringle. Maraming salamat sa iyo, Teddy. Siyempre nandiyan si Jason Elia, Murino Samparada, kay Miasco Bodegas Fernan. Miasco, baka dapat bumalik ka muna sa Saudi. Pag nandiyan na, lumabas na, balik na lang uli, ha? Jeric Bueno, gawin mong yung amo mo, sabihan mo, lumabas na yung pera, kaya uwi ka ng Pilipinas. Tess Yango, Kevin Clark Kalumpang, Onsi Shefen, Amelia Madrid, Malbert Dalayan. Malbert, good evening. Sosimo Gia, Anselin Tolentino, Chan de la Merced Panganduyon, Dante De Huco, salamat Dante. Eric Bueno, Lirio Garcia, Willie De Dios, Monica Amar, Leng. Leolito Isla, Tony Crael, Rosilo Haban, Heaven Sent, baka mabango yung Heaven Sent na yan. Nancy Abaygar, Elvira Garcia, Michelle Bendijo Villaluz, Ace Perez, Lloyd Pediglorio, Juliet Sasa, Nati Victa, Aida Berhin, kay Marilyn Pascua Agagon Agabaw, congratulations sa iyong anak. Pagkapanalong bilang konsyal dyan sa Santiago City. Sara Cruz Virginilia, Rodelio Beato, Ebilio de la Torre, Analinda Isanan, Cab Glenn, Marilu Quijano Apiliado, Jeffrey Lagi, Ambrosio Hugo, Rosalina Salayo, Leonita Resurrección, kay Tawin Sahonia, Eladio Anino. Eladio, regards sa daddy mo. Arnold Malyari, Luisito Santos, April Ann Permites, Llorencia Camilo Saturninas, Elmer Valle, Vanji Kembao, Lani Helus, Adriano Zinaida Sansano, Leia Rita, fresh na fresh. Merci Mi, Tabeta Tolentino, Carlos Aganda, Leo Legarto, Delia Agustin, Ate Del, yung submission ng ID. Nasabi ko na sa iyo kung may kulang o wala, ha? Roberto Ibeñas, Ches Shane, Ami Ebio, Joric Ramirez, Jojit Cruz, Gultiano Crispo, Henry Sagun, Ara Oredina, Kervin Lumar, Violeta Guillermo, Rolly Reyes, good evening at sa Pecog family. Jeremias Rosal, si Kevin Kalumpang ba? Nabanggit na si Kevin Kalumpang. Arnold Malyari, Dominador, Tudio Tubon. Noel Arcilia, hi Noel. Malapit na po ba? Malapit na. Kaya lang hindi pa pwedeng biglain. Dahil siyempre parang dam. Yung pagpapakawala ng tubig, hindi pwedeng biglain. Kaya dahan-dahan lang. Para bawat release, bawat labas, bawat na mararamdaman natin ng pagbabago, hindi tayo mabibigla.
Sa pagpaparelease ng dam, unti-unti para hindi ma-overwhelm, hindi magbaha. Kasi pag nagbaha, nag-overwhelm, may impatyo tayong lahat. Kaya unti-unti. At sa ganun, makikita rin ng chief architect. Tawagin natin chief architect si Old Man. Dahil siya ang nagpapatakbo. Siya ang nagdidesisyon kung ano ang dapat gawin. Bawat labas, siyempre magkakaroon ng pagbabago. At sa bawat pagbabago na yan, natatansya niya kung anong adjustments ang dapat gawin. This is a new thing. Kapag ito in-implement, something new, hindi niya alam kung anong magiging impact. Hindi niya alam kung anong magiging epekto. No? Kaya, dinadahan-dahan at sa ganun, manageable yung anumang epekto. May positive effect, kaya ng ating inaasahan. At syempre, meron din pong negative effect na hindi natin ina-anticipate. Isa sa mga negative effect, syempre yung mga paghahabol. Kahabulin tayo ng CIA. Kahabulin tayo ng kabal para hindi matupad yan. At nang ganun, mahawakan nila yung perang yan. Kaya nga itong aklat na to, dito natin makikita kung bakit napakadelikado ng pagpapalabas ng pera na ito. Dahil siyempre, maghahabol dyan ang bakit matawag si Aling Nene? Maris, tumawag ka na, Maris, bago mag-busy. Siyempre, nandiyan dyan ang paghahabol ng mga Hapon. The Japanese Emperor Array. Dahil yung ginto na yan, di umano, yung ginamit ni Severino Santa Romana at yun din ang ginamit ni Hapon Perni. Sa pagpapautang, mga ganyan-ganon, mga highly technical in Bretton Woods Agreement, galing pala yan sa Japanese law. Ayon dito sa aklat. No? Ano tumatawag? Japanese law. Kaya, pag nalaman na ginagamit natin o gagamitin natin, may malaking tendency na maghabol itong mga to. Kaya delikado rin. Nandiyan siyempre ang Vatican, nandiyan siyempre yung mga gumamit na nitong perang ito, pinakinabangan, at ang perang yan ay ginamit sa pag-control sa atin. Siyempre nandiyan yung kasabihan, the one who owns the gold rules the world. Kaya tawag nito. Ayan, nawala ito yung aking audio. Sandali lang. Ayan, sige. Ano ba naman? Very na. Hindi kayo ang inaasahan kung tatawag. Okay. Noel Arcilia. Jeremy Uliado. Vicente Raza. Good evening sa Vicente. Inaayos ko yung aking headphone. Margarita Selga. Carlos Arganda. Donato Red. Yeli Lepitan. Irene Suarez. Manuel Santillana. Hi, Marlene Nagulino Sano. Nakabalik na ng Japan. Eduardo Espinosa. Ayeti, good evening to our beloved princess, Sir Anton, Sir Edneri, at all Wotinians, kay Maria Celeste Millares, Eligel Villami Cantones, Irene Magbanwa. Edneri, where are you, Ed? Kamusta yung iyong kinukumpuni dyan? Tapos na ba? Samahan mo na ako. June Berana, Maruco, Jojilin Marsan, Adrian Reyes, Ronaldo Aniscal, Jojo Indinible, Stahesila Igilion, Ace Perez, Lorefe Onding Monton, Ami Mariano, Isli Giswa, Charmel Villarreal Manuel, Constance, Cathy Bitwala, Constancio Parfan, Joel Pasis. Okay, dito na muna tayo. Hinto na muna ako dahil kailangan kong tawagan si Maris Monfort. Na-stranded yata yung mama. Na-stranded. May usapan kami. Bago tayo, malaman ko man lang kung siya ay magsasalita o
Hindi muna kung siya ay na-stranded o kung nasan siya. Alamin natin muna si kinalalagyan ni Maris. Para bago tayo tumalakay. Maris. The subscriber cannot be reached. Please try again. Siguro hindi siya pinagsalita. Hindi na muna siguro nila papatulan yung smear campaign na natanggap ko rin. Nakatanggap din ako ng kopya laban kay Star 888, no? Siguro hindi muna sila pinayagan ni Star 888 na nasagutin ito dahil talaga namang mapanira Nga ibang sinasabi wanted daw. Wanted daw. Ayan, hindi naman totoo. Wanted bang lumalantad? Okay, sige lang. At tayo dumako na sa ating papaksayin, ano? Ito hindi ko pa namimemorya yung libro. Pero ito yung aklat na pinamagatang Gold Warriors. Okay? Itong Gold Warriors na to iniakda ni Sterling at Peggy Seagrave. Dito sa Gold Warriors na aklat na ito ay ipinakikilala kung paano nasangkot ang pangalang Yamashita doon sa kayamanan, sa mga vast treasures na kinulimbat. Plinander, ibig sabihin plinander nilimas ng mga Hapon galing China, pababa, dito sa Singapore, Malaysia, Indochina, nahagip ang Burma. At ang pagplunder ng mga Hapon ay siyempre nagbuwis ng maraming buhay. Milyon-milyon siguro, particular dyan sa China. Lamang para makakulimbat ng kayamanan. May sinasabi pa nga dito yung mga brutal na pagpatay ng mga inchik. Kasi yung mga inchik hindi nagbabangko karamihan. Ang kanilang kaparaanan, yung ginto na kanilang possession nakatago lang yan sa lata, nakatago lang yan sa paso in form of biscuits. Yung tawag nilang biscuits, yung maliliit na pyesa ng mga ginto. At yan pinapasok ng mga Hapon, pinapatay yung mga may-ari at ninanakaw yung kanilang mga yaman. Yung mga babae, mapananay, mapalola, mapabata, teenager, nire-rape at pinapatay. Yung mga napapatay na mayroon tinatawag na bansil, nanay ko noon may bansil yun. Yung bang, dati hindi yung pasta nilalagyan ng metal caps. No? May ginto. Yung iba, mga Muslim, pag tumawang gano'n, puro ginto yung ngipin. Pero binibiro mo itong mga Hapon babasagin pa. Yung basag na yung mukha, babasagin pa yung ngipin, makuha lang yung ginto. So ganun po ang kalakaran ng mga Hapon noon. Ni-invade nila yung Korea, ninakawan, yung mga artworks, pieces of mga treasures, ninakaw, dinala ayon sa aklat nito, doon sa Hapon, sa Japan. At ang sila ay gusto nilang palakihin ang kanilang empire. Sabi ng mga planners o war planners, kailangan nila ma-invade at mapasakan nila ang China para mapasakan nila ang buong mundo. Yan ang kanilang strategiya. So, sinimulan nila ang pagsakop sa China, dito sa Manchukuo, dito sa mga lugar na malapit sa Japan, at doon nila ninakawan ang mga tao ng China. Yan. At binabalik doon sa Japan at iniimbak doon yung mga kayamanan. Hindi lamang mga ginto, hindi lamang mga precious gems, precious stones, kundi kabilang na dyan yung mga artworks, ay mga papel na sinasabing cultural treasures. No? Cultural treasures ng Japan. Nang sila ay mag-venture pa dito naman papunta sa Indochina at papaba dito sa Singapore, sa Malaysia, ganun din ang kanilang siste.
Niraransak nila yung bangko. Binubuksan nila yung mga vault. Kinukuha nila yung mga gintong nakaimbak. Pinapasok nila yung mga bahay at ninanakawan. At yung mga templo na may mga golden Buddha, siyempre, hindi nakalusot. Ngayon, ang plano nila iakyat yan sa Japan gamit yung land route, yung ground, no, via land o kung ano mang route yan na makakarating sa China. At kapag nandun sa China, itatawid na lang nila sa Japan. Pero na hindi nila nagawa yan dahil napakalawak ng China at hindi very risky. At dito naman din sa baba, meron yatang naval blockade ang mga Amerikano. Maging doon sa taas, sa norte, may naval blockade ho dyan. Kaya kung itatawid man nila yung kayamanan, papunta sa Japan, may hirapan sila. Pero nakakaroon sila ho ng kaparaanan. Anong kaparaanan? Kumuha ho sila ng mga barko na kunyari ay mga hospital ships. Uy, naalala ko talaga yung hospital ship eh. Hospital ship na dumaong sa Davao China. Last year 2 beses ka nagpunta dyan, hospital ship dyan sa Davao may kinarga kayo? Ayan. So yun ang kanilang modus operandi. Lakas pala ng ano ko. Yun ang kanilang modus operandi. Now, napag-anuhan nila, nalaman ng mga Hapon na pwede pala nilang itawid magmula sa Pilipinas papuntang Japan ang kayamanan. Bakit? Kasi at that time, nung nagkaroon na ng World War, yung ballistic, yung mga torpedo ng Amerikano ay nagmamalfunction. So kahit anong gawin ng mga Amerikano para tirahin yung mga Japanese warships, yung hospital ship, syempre, hindi tinitira yon. Hindi tumatama doon sa barko. Kaya nila, dito na natin idaan, pinaka-wise route, yung nakahulimbat nila sa Singapore, sa Malaysia, iaakyat nila rito sa Mindanao at itatawid nila sa Japan through the extreme portions of North Luzon. Kaya, ano ba naman yan? Kaya kung kaya tayo nagpo-programa at nagsisitawagan. So, ganun ang nangyari. Dito nila dinaan sa North Luzon. Dito sa Pilipinas, ginamit nila yung daanan para makaakyat yung kayamanan, paakyat papuntang Japan. So, ang Pilipinas ay naging inventory and sorting area. Dito nila sinosort out yung mga kayamanang dadalhin sa Japan. Dito nila iniimbentaryo, dito nila pinaprocess, pinapacking, kumbaga. Yan ang Pilipinas, yun ang naging papel. Kaya nagdalo yan ng mga kayamanan papunta rito sa Pilipinas dahil dinala ng mga Hapon. Yan. Now, noong 1943, dito na nagsimula yung problema nila dahil hindi na sila makaakyat ng Japan dahil naayos ng Amerika yung torpedo. Kapag gumagana na yung torpedo, syempre, at risk na yung mga barko nila at lulubog at may mga lumubog na nga. Kaya nangyari, sinort out nila yung mga kayamanan, patuloy nilang itinago dito sa Pilipinas. Kaya, dito ngayon, nadiskubre na meron silang project na tinatawag na Golden Lily. Ang title niyan. So ito hindi bago kasi dito sa aklat na ito, 2003 pa ito. Pero ito ay sinasabi, natatakot yung mga author na baka daw sila ay mapatay. Kasi sinusuppress nga yung information regarding dito sa Golden Lily sites. Merong 175 Golden Lily sites. Ito ay kinocomprise ng intricate tunnels. May mga booby traps. At ang mga involved dyan ay mga engineers, mga chemical engineers para dun sa paggawa ng booby trap, yung mga minero, at kung ano-ano pa. Ang mga gumawa daw niyan ay mga slaves galing sa China, Korea, yun ang dinala rito sa Pilipinas para maghukay at gumawa ng tunnel. So, yan ang At yung mga kayamanan, napakayaman, napakalaki,
doon nila tinago sa ilalim. Isa sa mga tunnel na nabuksan, yung nandiyan dyan sa Fort Santiago. Kasi syempre, logically, yung Fort Santiago ay isang establishment o isang facility na sinimulan ng Kastila, pero pinalawak ng Hapon yung inner tunnel niyan, yung daluyan sa ilalim para doon nila itago yung mga kayamanan. At napakagaling ng mga Hapon sa engineering, nakagawa sila ng kaparaanan para makatawid sila ng Pasig River sa ilalim nung waterbed. Totoo pala yung sinasabi ni Supremo na nakakabiyahe ang Pangulong Marcos magmula sa Malacanang patawid doon sa ilog sa Nagtahan na hindi nakikita dahil ginagamit yung underwater tunnel. So ayan na, no? Naging imbakan ng Pilipinas na 175 lily sites. At taliwas sa kaalaman ng mundo. Hindi po si Yamashita ang nag-orchestrate niyan. Si Yamashita po napunta na lang yata ng Pilipinas. Kung hindi ako nagkakamali, kung naalala ko pa yung binasa ko. Noong 1944 na lang yata. Nung malapit na matapos yung gera. Pero ang nagdala ng mga kayamanan ay mga sundalo at ang nag-orchestrate, ang nagdirihe ay walang iba kundi si Prince Chichibu. Si Chichibu, kapatid ho yata ito ni Hirohito. Kasi siyempre sa Japan, kung anything that anything who is linked to the imperial family, itinatago ho nila yan. As much as possible, ayaw nilang masangkot, mabahira ng kanilang pangalan. Ayaw nilang aminin na ang nag-utos sa kanila dyan ay yung emperador mismo. Kaya dyan daw sa Japan, maraming kayamanan nakatago dyan sa grounds ng imperial facility. Now, ang nag-orchestrate niyan ay si Prince Chichibu. At ang isa sa mga katulong o tumutulong sa paghayos ng mga treasure site ay si Prince Tanaka. Prince Tanaka, na pinsan naman ni Prince Chichibu. Ayan lumilinaw na. At ngayon, itong Prince Tanaka na to, one time, naglalakad dun sa, kasama yung kanyang entourage, naglalakad dun sa bukid, sa bukirin. Nakita nila yung bata na nagtatabas ng kawayang tuyo, mga tuyong kahoy nagkukumpuni para ipanggatong at panluluto sa bahay. Gagamitin sa pagluluto sa bahay. Natagpuan na kursunadahan. Kumbaga, nakagaan ng loob ni Prince Tanaka. At yan ay walang iba kundi si Ben Balmores. Si Ben Balmores ay bata noon. At nakursunadahan ng Hapon na Prince Tanaka. Sabi, halika, ikaw ang maging tour guide ko. Hanggang sa front tour guide ay naging valet. O yung bang alalay, assistant, tusan. Ngayon. At pinagkatiwalaan ito ni Prince Tanaka. Imbis na, nung malapit nang matapos yung gera, imbis na makulong itong si Ben Balmores, isama doon sa mga papasabuging mga tunnel. Kasi yung mga tunnel na yan, isinara yan, kasama yung mga engineer, kasama yung mga minero, kasama yung mga naghukay, at nang sa ganun ay wala makapagsasabi kung saan talaga nakatago. Sinasanitize nila. Kaya ang mga patay hinando dun sa ilalim para walang makapag-squill. Walang leakage, sinasacrifice ho yun. Binibiro natin maraming namatay. Para i-sacrifice. Okay. Pero malipat ang loob nito ni Prince Tanaka kay Ben Balmores, hindi niya pinahintulutang maisama si Ben Balmores doon. Sa halip, inilabas niya, sinama niya palabas, kasama daw sila nito ni Yamashita, at nagtaka si Yamashita, bakit hindi mo iniwan yung bata? Sabi niya, akin to.
Walang gagalaw dito dahil may kasunduan kami na hindi niya sasabihin kahit kanino ang kayamanan. Parang kapatid ko na ito. So talagang niligtas ni Prince Tanaka. Kaya siguro naman bahagi ito ng divine intervention na. No? Kaya si Ben Balmores naging tapat doon sa kanilang kasunduan. So, nang paalis na itong si Prince Tanaka, nagmamadali, nasa kanya lahat ng mapa. Napaka-intricate ng mga mapa. Hindi mo mababasa kung hindi mo alam, siyempre. Na, nung nagdalawang isip itong si Prince Tanaka, no, iniwan niya yung kanyang samurai. Iniwan niya yung kanyang gala, yung siguro yung parang sash. Whatever. Kay pinabaon niya kay Bong Balmores, kaklase ko yun. Kay Ben Balmores. Bata, siguro 18, 17 anyos. At sabi niya, iiwanan kita ng ginto, taksan-taksang gourd. Taksan-taksang gourd mga maliliit na piraso. Sabi niya, tago mo to. Sabi ni Tanaka, tago mo to. Tago mo sa akasya. Kasi ang akasya, kaya pala doon tinatago dahil ito, tumatawag ko si Maris. Kaya sa akasya pala tinatago kadalasan dahil kapag sa akasya ay hindi ito agad-agad mabubuwal. Yun. Kaya pala doon sa akasya tinatago at nakakain ng ugat yun sa ilalim. Kung may kahong kang tinatago doon, matatakpan pa ng ugat ng akasya. So, hindi iniwanan si Ben Balmores ng mga gold bars, hindi, kundi yung mga tinatawag na Chinese biscuits. Yung siguro kasing laki ng biscuit yung ginto. Dahil sabi ni Tanaka, yan, bumili ka ng malaking farmland. Bumili ka ng kalabaw, lahat ng kailangan mo. At gamitin mo lang yan kasi hindi ka mabubulgar. Hindi ka matutunugan na may ginto ka kung maliliit lang yung pyesa mo. Tama nga naman. Pero hindi ginalaw ni Ben Balmores yun. Minsan nga daw itong si Ben Balmores, ignorante, meron siyang golden Buddha na maliit. Siguro kagaya nakikita ko kay Fatima. Fatima, kamusta na ba kayo? Fatima Maulana. Binibiro nyo. Pinagpalit lang daw sa transistor radio. Talaga naman ignorante. Now, nang umalis si Prince Tanaka, iniwan niya yung treasure map kay Ben Balmores. Kasi ayan Maris? Yes, sir. Standby. Kasi ang rationale ni Prince Tanaka, kaya niya dinala yon dahil baka hindi na siya makabalik. O baka lumubog yung barko, mawawala yung treasure map. Whereas, kung iiwan niya kay Ben Balmores, meron siyang babalikan. At sabi niya, babalik ako para dyan sa treasure map na yan. So, ganon. Tinago ni Ben Balmores, naging tapat siya sa kasunduan. Ayan, dyan muna natin puputulin. Nandito si Maris. Nandito na. Tapos mamaya pag-uusapan natin kung paano napunta ngayon kay Severino Santa Romana. So, bilang pauna, taliwas sa mga pagtanggi na itong Severino Santa Romana ay nag-exist o hindi nag-exist. Dito sa aklat na ito, pinatutunayan na nag-exist si Severino Santa Romana. At mamaya, pakikita natin yung larawan. Ikumpara ho natin versus dun sa larawan na may matabang lalaki na may kuno ay pare doon sa larawan na nakumpuni o nakuha o na ipinakikita ni Sterling at Peggy Graves. Okay, sige, tagabin muna natin si Maris. Kanina ko pa inaantay si Maris. Magandang gabi siya, Maris. Magandang gabi po, Sir Anton, at magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig. By the way, hindi pala magandang gabi. Magandang araw at magandang buhay sa kanilang lahat. Ayun, tama naman. At kanina nga, napauna ko na. Akala ko hindi ka pinahintulutan ni Star 888 na sagutin
itong smear campaign na binabato sa kanya, particular, nitong Netnet Jimenez na to, nung minsan, ako'y na-high blood dahil kay Netnet. Ngayon, kasi pati ako, ini-smear campaign eh. Sige. Ano itong patungkol ito? Ano dapat mong linawin, paliwanag? Sige. Ang totoo, wala naman po akong dapat ipaliwanag, pero lilinawin ko lang sa kanila na masama po na naglalabas ng mga hindi totoong balita patungkol po sa isang tao. Yan po ay naaayon po sa batas po, no? Yung cybercrime law. Lalo na kung naglabas ka ng sabi nyo nga, smear campaign, pero it's not an smear campaign. Actually, yan po ay under po ng cybercrime law na yan, pag nagsabi ka ng hindi katotohanan o kamalian o paninirang puri sa isang tao, it can cause a lot with you. Pero nakikita po namin itong Netnet ay based po dun sa paghahanap po ng mga kakilala natin ay isang bogus account. Po. At tingin po namin may nagmamaniobra po nung account na yon para po palabasin na meron talagang taong nagbubulgarize po nung sinasabi nila na nangi-scam yung aming chairman. Pero kung titignan po natin, dahil sa hindi naman nila kayang harapin si chairman, ginagawa nila yung paraan dahil alam nila na yung ibang mga miyembro nila ay nalilinawan at mas naliliwanagan na dito sa samahan na binuo ng kasama ng aming chairman, si Sir Dante Valencia, ay una, wala pong hinihinging bayad sa pagpapamiyembro at hindi po rin nanghihingi ng pagpapa-ID. Okay? Kung sasabihin scam, ano po bang hiningi namin sa tao? We've been traveling for about 2 or less than 3 months. Ikot na po namin ang kalahati ng Pilipinas. Wala po kaming hinihingi sa tao kahit pamasahe. Okay. Ano bang nilalaman ng ano? Hindi ko nababanggitin pero ikaw na magsalita o magsabi. Ano ba yung may binabanggit po ano sila ba yung doon na yung scam na yan? Ano ba yung ano na yan? BTM ay fake. At si Sir Dante daw ay scammer. Patunayan nila. Okay. May scammer si Sir Dante. Dapat bago ka maglabas ng isang bagay na maaaring makasira at makapula sa isang tao, dapat maglabas ka ng sapat na ebidensya. At saka yung sinasabi nila under the Interpol, unang-una, bakit sa Interpol mo ilalapit? Diba? May nagawa ba o may nilabag ba si Sir Dante Valencia sa labas ng bansa? Baka yung Interpol nila, yung Interpol nila na organisasyon na nagpapagawa lang ng ID dito lang sa Kamarin. Pasensya na pero hindi po namin binibili ang ID na yan sa kanila at hindi po kami intended na bumili niyan dahil unang-una kung ang presyo po niyan lalo po nung dinastasan po yan at nakita po ng mga taga-kasiguran na ang gumagawa po lang niyan ay isang shop diyan sa may Kamarin, tingin ko dapat ay magsiyasat yung mga miyembro diyan. Okay. Lalo na dun sa kinabibilangan ni Netnet na organisasyon kung siya man ay totoong tao. Ito, diba? nakalagay rito. Ang halaga po pumapalo po ng lahat po base po dun sa na itanong po namin sa isipin nyo napakalayo ng kasiguran Kuya Anton. Pinuntahan po namin yan ni Sir Dante at saka ng ibang mga kasama namin sa National Council. Iloko po nila yung mga tao doon. Halos nasingil nila ng less than 5,000 pesos. At ang tao po, bigyan ko na lang kayo ng example, 500 katao po. Bakit? Anong pangako? Ilalabas na daw po kasi yung malaking kayamanan at kailangan na daw nila magpamiyembro. Ito pa pong matindi. Kada event po nila, kailangan magbigay sila ng 350 pagka pupunta yung mga tao doon. Nakakahiya, no po? Kailan ba yung nangyari po? This year lang po. This year lang. 5,000.
para Halos mag-member? less than 5,000. Sabihin na lang po natin mga 4,000. Kahit 3,000 na lang. So 3,000 times 500 na lang po. Nakon. Tapos anong pangako naman? Ano kapalit? Yun daw pera ni Don Tiburcio at yun daw mga kayamanan ay i-release na ng Central Bank at kung sino-sino pang pinapangako nilang mga tao na pumayag na daw ang Royal Highness so ganyan. Marami po eh. Okay, ang sige. totoo po ang totoo nga po hindi ka na nga pinakikinggan kasi nga umiiyak na po yung mga tao doon. Isipin nyo, kasiguran po yun. Halos eastern part po ng Pilipinas na halos hindi nararating ng kung ano-anong mga komunikasyon. Napakahirap ng communication po dun sa area. Kaya siguro hindi nila masyadong napapansin. Pero ang totoo po, alam nyo, kawawa po yung mga tao doon. Awang-awa po kami. Okay. Sa sobrang awa po namin, nagkaroon kami ng konting orientasyon doon. Paano malalaman ng isang organisasyon ay bonafide. Okay, sige. Teka muna, Marin, kakat muna kita, no? Kasi pinapakita ko itong link. Itong Facebook link na pinadala rin sa akin kaninang umaga na pumasok eh. Ibig sabihin talagang may campaign, pumapasok sa Messenger. Intrusive masyado. Ito Facebook page ng Alpha Omega World Development. Ang posting nito originally was in December 3, 2018. I think, siguro. Last year po. Siguro kaya ito nila pinost dahil nagsalita itong si Star 888 if I dito may sa programa. Ask, Sir Anton, yan po ba yung grupo ni tinatawag nilang Don Tiburcio? Siguro. Okay. Opo, yan po si Alex Poyatos, di ba? Yan yung nagpapakilalang TBTM. Yan po yung kumokontak kay Sir Julia nung December at pinapatunayan niya sa sarili niya na siya daw si TBTM. Simpleng-simple lang naman yung sinagot sa kanya ni Sir Julian eh. Ilan taong ka na ba? 117 years old ka na ba? Okay. Now, nakalagay rito, warning, beware of, mali pang spelling eh. May pang grammar. Beware on this scammer. The Bureau of Center Interpolcom and the Philippine Military are watching you. Gusto po bang malaman ng mga miyembro nila kung saan napupunta yung perang ibinibigay nila dyan kay Don Tiburcio? Sige Punta po sila ng Pegasus para malaman nila. Pegasus. Mahilig ba? Ayan, ito. So, matagal na itong naimlay itong usaping ito eh. Ito pa yung mga miyembro dyan sa Woton. Mag-ingat din kayo dyan sa mga scamming activities nila. Sabi nitong Alpha Omega. Anong ini-scam namin dito? Kayo nga lumabas. Kayo masyado kayo mapanira. Kasi marami na ang nasasaktan. Marami na dito magmula nang lumabas, unti-unti na nagwawagi ang katotohanan, Maris. No? Nasasaktan sila. Dahil dito natin nilalabas yung katotohanan eh. Isa, pakikita ko Dito. Ito yung picture ni Severino Santa Romana. Ayon dun sa author na Sterling and Peggy Seagrave. Ito ay well-researched sila. Opo. Napuntahan nila yung puntod ni Severino Santa Romana. Pero dito sa pinaglalabas ng grupo na yan, ito rin si Santa Romana. Mukhang mataba. May bata dun sa ilalim at nakakurbata na naka-slouch pa dun sa kayo na po maghusga. Kung ang nakikita ninyong hitsurang yan ay kahawig nito nandito sa main circle. Ako po, Kuya malayo. So ibig sabihin, ito lang po masasabi ko dyan sa grupo na yan. Mahilig po silang mag-fabricate ng mga istorya. Correct. At ikinakabit po nila yung kanilang mga sarili. Alam nyo po, isang natutunan ko po kay Chairman Dante Valencia. Dapat, kung ikaw may sinasabi ka, dapat hindi ka self-serving. Di po ba? Unang-una, si Sir Dante nag-out na. From Star 888, nag-out na siya. Sabi niya, magharapan tayo. Malaman natin kung sino yung totoo. Di po ba? At napaka-gentleman ng tao. Ako, alam mo. Totoo, hinahamon sila kahit saan. Kay Don Tiburcio wala akong maano dahil magkaibigan kami, no? Naging panauhin ko siya.
At sinabi niya naman yung dapat nating malaman galing sa kanya. Pero itong mga miyembro siguro niya sa organisasyon na sobra kung makapanira, ito, masyado naman tayong inaano, pati ko dinadrag ninyo, pati itong Woton, dinadrag ninyo. Ang miyembro daw ng Woton, wala naman kaming membership. Hindi naman kami membership-based. Pati kami dito naglalabas lang tayo ng katotohanan. Ibig sabihin siguro nasasaktan sila, Maris. Opo. Ba't sila, alam niyo po kasi, pagka minsan, ako sa pananaw ko po, sa aspeto po ng pananaw ko, minsan ang tao kaya nasasaktan pag nalalaman yung katotohanan kasi totoo. Diba? Lalo na kung lumalabas, sila pala naloko. Diba? Ang tanong, tama ba naman na dapat magalit ka sa isang tao na nagsasabi ng totoo? Hindi ba may kasabihan tayong mga nasa maharlikan sa bansa natin? Dito sa kinikilala natin bansang Pilipinas. Ang sabi, ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. Ngayon, kung katapatan po yung sinasabi ng kami patungkol po sa lahat ng bagay na dapat po nating malaman, bakit sasama loob natin? Diba? Kung katotohanan naman pala yung gusto namin iparating. Itong pinakikita natin tungkol kay Santa Romana, napakahalaga kasi nito talakayan, Maris, ano? Pero tayo naluto dun sa istorya nito na si Santa Romana, si Antonio Diaz, si Father si Antonio Diaz, at naluto tayo dun sa pagkakaakala na ito ang hitsura niya. Hindi ba pandaraya yun? Sino ba itong taon to? Ako po, although dinadaya nyo kami. Kuya Anton, hindi ko po siya nakikita ngayon kasi wala po akong monitor. Samantala itong mas katiwa-tiwalang source, nagsasabi na ito si Santa Romana. Nag-exist siya. Malalaman naman po natin yan sa buong katotohanan pagka talagang nalaman yung kabuuan po niya kung talagang ano yung pinagmulan. Ako naman po, naniniwala ako na talagang si Dr. Jose Rizal hindi naman talaga namatay. Kundi na barel. Yun naman yung nakalagay sa history. Pero ang tanong, namatay ba? Diba ba? Ang tanong na lang dyan, kung sino yung totoo. Kasi ako po, mismo nagtatanong ako ngayon. Meron po tayong Villa Santa Romana o Santa Romana ng pangalan na ambassador po natin. At tinitignan ko po yung figura ng kanyang muka. And totoo, medyo malapit siya doon. Malapit doon sa katotohanan na yon. Marami po kasing pwedeng magpakilala ng sila yon. Pero yung buong katotohanan na talagang kung sino man yung tao na yon, marami pong pwedeng gamiting pamamaraan, lalo ngayon, napaka-advance ng technology natin. Kaya lang masakit po kasi dito, katulad po ng mga naninira sa aming chairman, kay Sir Dante, napaka-self-serving naman kung sasabihin namin na pero kami po bilang nasa miyembro ng kami at spokesperson po ng kami, kami po ay tinututulan po namin yan, nilalabanan namin yung paglalabas nilang yan ng maling balita. Nakarating po sa Hong Kong yan kanina at actually hindi na po kanina, ang pagkakaintindi ko ay last week pa. Pero ang totoo, kaya po kami sumagot dito ngayon ay siguro hindi naman kalalabisan, Kuya Anto, na ipaliwanag naman namin o magbigay kami ng kaukulan naming aksyon na gagawin. At kami, nahamon namin si Netnet. Kung talagang ikaw Netnet, napakalakas ng loob mo at para magsalita ka ng ganyan, patunayan mo, hindi yung para kang tao na nagkukuble sa isang maskara na doon inilalabas mo na para bagang akala mo totoo yung sinasabi mo. Huwag kang mag-astang Bikoy, Netnet. Si Bikoy nagsabi na ng totoo. Ikaw, magsabi ka rin ng katotohanan. Ngayon, kung nasasaktan ka at parang tinatamaan yung grupo nyo dahil yung mga niloko nyo sa Hong Kong na mga OFW yung irereklamo kayo ng estafa, yun ang antayin nyo. Kasi binubuo namin yung formulation doon. We also ask our legal affairs para po matulungan yung mga Pilipino na niloko po ng mga kung sino-sinong scammers po na nagpapakilalang sila daw ay magbibigay ng napakalaking kayamanan.
at inuuto nila yung mga tao. Ako po, panuntunan ko, simple lang eh. Kung ang grupo nyo ang talagang magbibigay ng pera, bakit kailangan yung manghingi ng pera sa tao? Basic logic po yan. Tama. Di ba? At hindi ordinaryong pera. Kuya Anton, minsan pumapalo ng milyon. Nako. Milyon po. Maraming pwede nating pangalanan pero hindi na lang muna dahil nakakahiya pong magbintang. Ako po, sa totoo lang, ayoko pong pag-usapan sana yan dito lamang ay kalalabisan na po yung ginawa nila. At paninirang puri po yung kanilang ginagawa. Libelous po yan. May criminal liability po dyan. Baka hindi nyo alam. Meron po tayong batas sa anti-crime, anti-cybercrime law. Baka po malapatan kayo dyan. Pero tinitignan po ng aming legal affairs, although kami po, Sir Anton, ay bago o bata pang organisasyon, pero pagdating po sa karanasan ay malawak na rin po yung aming kaalaman. Hindi, this must stop somewhere, sometime. So kailangan talaga pati pa uminto na sila. Huwag na silang pati ako nadadami dyan sa ginagawa nila. Isa pa po yun, Kuya Anton, yung ginawa po sa inyo ay masakit ang totoo, pagka kami nga nag-uusap-usap, sabi namin, programa yan ni Kuya Anton . Walang ibang pwedeng masunod yan, kundi si Kuya Anton, kasi programa niya yan. Di ba? At hindi naman yung tao na miminsala. Kaya lang, kung ano yung different venue na dapat bigyan ng pagkakataon, wala naman pong pinag-iba yan sa isang broadcaster . May nagsalita, may tinamaan, dapat bigyan din ng pagkakataon yung kabilang panig na magsalita din. Pero yung manira ka, teka muna, dapat yan may basihan yan. Kaya nga, di ba sabi, don't kill the messenger. Ako, messenger lang ako. Ako yung tititiran ninyo. Anyway, Maris, mga panawagan ka at nais mong ipaunawa sa ating mga audience hinggil dyan sa limot na itong pinasok ng mga grupong nasasaktan sa katotohanan. Kami naman po ay napakalinis po ng aming layunin. Kami po ay pumupunta sa iba't ibang panig ng bansa. At kahit po yung mga OFW na kausap po namin, kahit madaling araw, pag tumawag at humingi ng tulong, humingi ng update, sinasagot ko po yan. Lamang ay yung katugunan po para po ang lahat ng bagay ay nailagay sa ayos is na wag kayong gumawa ng mga dirty tricks and dirty tactics na akala nyo naman ay makatulong sa organisasyon nyo. Nananawagan po ako dun sa ating mga kababayan. Mga kababayan ko, ito po yung madalas na binabanggit ko po sa mga orientasyon namin sa iba't ibang panig ng bansa na aming iniikot. Ang sabi ko nga ay wag po tayong maging one tamang. Sensya na po sa termino kung sasabihin ko ito, Kuya Anton. Pero pinaltan po kasi namin yung pangalan ni Juan Tamad. Ano ba ibig sabihin ng one tamang? One tamang. Ano yun? Wag maging one tamang. Ibig sabihin, tangang mangmang. Pilitin po natin na tayo po ay binigyan ng kaisipan na nasa ulo, hindi po sa paa. Ano po nating maigi? Huwag po tayong mabulag sa anumang kayamanang itinapangako nila. Kaso tayo ginagamit natin ng puso. Thank you na po. Inuubo ko. Nandiyan pa rin yung ating Okay, sige. Mabuti naman at in-address mo ito at handa naman kayong harapin. At na maituwid itong mga ganitong uri ng dirty tactics sa internet na mapanira. Lalo na kung wala kang intensyong masama. Tapos ganito ang ginagawa nila sa atin. Okay? Isang bagay pa po, Kuya Anton. Makisuyo lang ako. Sige. Doon po din sa mga miyembro namin o magiging miyembro pa lang. Kami po ay hindi po kami nanghihingi. Kung noon man,
ay nagamit kami sa isang kasangkapan na kami nanghingi ng ID. Yun po ay aming itinutuwid ngayon. Kaya yung mga tao na nagsasabi ay nahingan ko sila, yun po ay naipagsulit ko po yun at ngayon po ay itinutuwid namin yun. At kami po mismo biktima ng mga taong yan. Kaya nga po ninais namin na sa pamamagitan po ng paggabay sa amin ni Sir Dante, ni Chairman Dante Valencia at ni ang aming President, Professor Julian Canonoy, na malaki po ang pagkakilala namin sa kanila. Sila po ay respetado ng lahat ng aming mga miyembro dahil sa mga panukala nila na totoo na naihahayag po yung tamang pamamaraan ng pagbibigay programa para po magkaroon ng tamang kamalayan ang kaisipan ng bawat kababayan natin dito at maging sa labas ng bansa. At kami po ay nananawagan din sa mga kasapi po ng kami. Bago po tayo maniwala sa mga taong yan, tiyakin po muna natin na kung sila ba ay nakikinabang sa pagiging panghihikayat dun sa ginagawang kabulaanan o mga kasinungalingan, mag-isip po tayo. Pero kami po ay hindi naapektuhan. Ang totoo nga po niyan ay lalo pa pong nagiging yung paniniwala ng mga kasama namin, lalo na sa labas ng bansa, para po itaguyod po yung marapat na pananaw at pagtuturo sa mga kamalayan ng bawat isang Pilipino na nasa labas at loob ng bansa. Sana lamang po ay makilala po natin yung buong katotohanan para po hindi po tayo maligaw. Okay. Maraming salamat, Maris. Opo, maraming salamat po. Maris Montorde, ang External Vice President ng KKMPI. Ayan, nire-reaction na naman. Hindi naman pwedeng hindi sagutin eh. Dapat sagutin to dahil mamimihasa. Kapag ang nagmi-mirror ho kasi, kapag ang isang scammer, tingin siguro niya sa kapwa niya, scammer din. Kaming hindi scammer, wala kaming pagdududa sa aming kapwa. Kasi hindi namin alam yung kanila ano. Pero kapag ikaw ay scammer, tingin mo siguro sa kapwa ay scammer din. Beno. Ayan. Ano ba nangyayari dito sa aking headphone? Ay, nako. Teka. Mabunot na nga. Ang hindi na problema. Ayan. Okay. So, balikan natin yung hindi ako magaling na storyteller. Isikap ko. Trying hard ako. Okay, sana ba tayo? So, nauwi tayo dito kay Prince Tanaka. Takeda ba? Takeda o Tanaka? Prince Takeda at kay Ben Valmores. So, bago umuwi ng Japan si Prince Takeda, iniwan niya yung mapa kay Ben Valmores dahil hindi sigurado si Prince Takeda na baka hindi na siya makabalik, mawala yung mapa. Yun ang mapa ng 175 Golden Lily sites. At sabi ni Prince Takeda, sabi ng mga author na sina Peggy Seagrave, 100 years ang kailangan mong gugulin bago mo mahakot yung kayamanan. Naku, napakadami. Pero katakatakat, sa ilang sa show, sa napakaiksing panahon, nahakot ng mga Hapon, no? Nahakot ng mga Hapon at nai-imbak doon sa 175 Lily sites daw. Wala pa yatang 10 taon yun. Pero ngayon nangyari yun. Tapos, pag hahakutin mo na pa uwi, abutin ka ng 100 taon bago mo maubos. Ngayon, marami talaga. So, nawala na muna si eksena. Dito sa libro, nawala na muna to sa eksena. Itong si Prince Takeda at si Ben Valmores, nawala muna. At nang matapos yung gera, ito na. No? Na alam ng mga intelligence na merong hinahakot na ginto ang mga Hapon. Para nila matutuko yon, hindi nila alam. Hindi nila alam kung paano kasi
masyadong secretive itong mga Hapon na to. Nakakita ngayon sila ng kaparaanan kung paano nila madidiscover ang mga sites na ito pamamagitan nitong Kojima, Major Kojima. Si Major Kojima po ay siya po yung driver ni Yamashita. Bakit ganito ang aking earphone? Yan, si Kojima. Ang ginawa ngayon, para mapapuga, para malaman nila, tinorture nila si Kojima. Ayun pala hindi. Tinorture nila si Kojima. At alam niyo po ba kung sino nag-torture? Kasama sa nag-torture, itong si Severino Santa Romana. Yan ang istorya ha. Si Severino Santa Romana, ganyan katangkad, ganyan kagwapo, ladies man. Sinasabi na nag-mastermind kung paano makuha yung detalye tungkol sa Golden Lily sites, si Severino Santa Romana, kabilang ang isang Charles Lansdale, Amerikano, ang nag-torture kay Kojima. Major Kojima, yung driver ni Yamashita. Although si Yamashita po ay wala pong kinalaman dyan dahil nung pumunta siya rito sa Pilipinas, yari na yung mga Golden Lily sites. Hindi po siya nag-supervise ng paglipat dito, kundi itong si Prince Takeda at si Prince Chichibu. Chichibu. Baka naman sabihin, sa Cebu yan dahil Chichibu. Ngayon, so alam na si Severino Santa Romana kung nasaan yung Golden Lily sites. Dahil nga napapugaan nila si Kojima. Ay, ito na ngayon. Kinubkob nila. O nakubkob ni Severino Santa Romana. Kasama si Charles Lansdale na kabahagi ng CIA. O yun. From then on, after the war, kinilala na sa isa sa mga richest man, silent billionaire, itong si Severino Santa Romana. At part ng pera na yan ay ginamit para sa operations ng CIA. Ayun, ayon sa libro. Kaya dito natin makikita, kapag lumabas itong yamang inaantay natin, hindi rin basta-basta dahil baka mamaya gamitin ng mga operatives, gamitin ng mga warlords, gamitin ng mga drug lords. Kaya maingat po ang ating old man. Bago niya i-release yan, dapat lahat ay malinis. Dahil mauulit yung panahon ni Severino Santa Romana. So, in short, to capsulate, itong si Severino Santa Romana ay hindi si Jose Rizal o si Padre Jose Antonio Diaz ayon sa aklat. At hindi hindi yan yung itong lalaki na nasa larawan. Tingnan mo naman mag-umupo. Naka-slouch. Mukhang ito description pa ayon sa aklat. Kahawig ni Yul Brynner. Yung Yul Brynner yung actor dun sa King and I. And the King King and I ba yun? Oo. Kalbo. Walang buhok. Kalbo. Pero itong pinapalaganap nilang sa internet, may buhok. Punggok. Siyempre, ginawa nilang consistent kay Jose Rizal. Pero kung itong ganito nga naman katangkat si Severino Santa Romana, hindi yan itong nandito sa larawang ito. Meaning, niligaw ho tayo kasi ayaw isinusuppress daw po itong tungkol kay Severino Santa Romana at kay Charles Lansdale dahil ito po ay may katumbas na napakalaking yaman. Yaman na ginamit din nila MacArthur. May gano'n nasa istorya. Yaman na ginamit ng mga presidente ng Amerika. Yaman na ginamit sa mga operations. Yaman na ginamit sa propaganda laban sa Communist Party. At yaman na pinautang sa Vatican. Ayun. Si Severino Santa Romana, siya po ang maestro. So, kung merong old man noon, walang iba kundi si Severino Santa Romana, ang pioneer. Siya ang original. Ngayon, siguro,
magkaibigan sila ni Marcos, dahil magkaibigan nga naman talaga sila ni Marcos, ni President Marcos, at sinasabi na gusto raw nung panahon na yon pala, bago pa naging presidente si Presidente Marcos, isa sa mga sumusuporta itong si Severino Santarumana. Tila meron silang agreement, tila meron silang negosasyon, baka hindi ko nababasa pa, si Presidente Marcos ang bumawi dun sa ginto na pinautang nila ni Severino Santarumana sa Vatican. Ayan. At yung Bretton Woods Agreement, cloaked in secrecy din yun. Kaya hindi natin alam kung ano talaga yung kabuuan nun. At kung paano ginamit yung ginto masasabi ba natin ginto ni Santarumana yon? Masasabi ba natin ginto ng mga Hapon yon? Siyempre, ginto yun kung kanino nang galing yung sa mga bansa na kanilang na plinander ng Hapon. Yan. Ngayon, dyan natin masasabi na kung bakit may sumpa ang mga treasure sites na yan dahil maraming nalibing na buhay na sinadya ng mga Hapon dahil para yun daw ang espiritu nila ang magbantay. Kaya yung sinasabi ng isang kakilala ko, kailangan daw pasingawin yung treasure site. Bakit? Kasi may radiation. Hindi pala radiation Na-misinform naman tayo. Dahil yung singaw ng mabantot na amoy na galing sa mga taong patay. Kaya pala pagpupunta ka ng Port Santiago noon, ewan ko baka magtasan ka ngayon, iba raw ang amoy dyan sa Intramuros. Dahil maraming nalibing na buhay. So, ang yamang yan, vast wealth na yan, yung original niyan ay si Severino Santarumana. Ngayon, nung naging presidente daw ang Presidente Marcos, ang kanyang atensyon, ang focus niya, ay paano ma-prevent yung mga Hapon na bumalik-balik dito sa Pilipinas upang i-recover yung mga treasure sites na yan. Pinipilit pa rin ng mga Hapon na i-recover yan. Kaya yung mga proyekto ng mga Hapon na gagawa ng subdivision, gagawa ng farm to market road, pagka tinignan mo yung tabas, imbis na diretso, bumiliko-liko pa. Nung panahon ni Marcos, siyempre, yung si Rogelio Rojas, yan po ay isa sa mga treasure hunter noon. Presidente siya ng treasure hunting club ng Pilipinas at nadiskubrihan nga niya yung tunnel diyan sa Baguio General Hospital. Nung mapasok niya yung tunnel, ay talagang maraming ginto sa loob. Nakakamada. At isa sa mga pag-interesan niya, itong Golden Buddha. Yung Golden Buddha pala, pag pinihit yung ulo, nandun pa yung mga batong precious stones. Ang mali daw pala nitong ni Rogelio Rojas, inanunsyo niya na hinahanapan niya ng buyer yung Golden Buddha. Di siyempre kumalat like wildfire. Inuwi niya sa bahay yun nung pagkalat ng like wildfire, napag-interesan ng mga sundalo, etc. Hanggang pinaamin siya kung nasa yung entrada ng tunnel, ayaw niya, wala nang makuha. Adi ginawa ng mga sundalo, panahon ng martial law, kung sino yung mga kasamang treasure hunter doon sa expedition na yon, yun ang inisa-isa. Hanggang sa merong isa doon ang nasabing kumanta. Pagkakanta, siyempre, automatic, napunta kay automatic. So, ang ginawa naman ni Severino Santarumana ng kanyang mapagtanto na tila si Presidente Marcos ay gustong pumalit sa kanya bilang gatekeeper. Gatekeeper pala ang tawag sa kanya. Paymaster. Parang sole signatory Gatekeeper, paymaster. Siya ang pinupuntahan sa Manila Hilton. Nasa suite ng Manila Hilton daw ito nakatira. Pinupuntahan doon. At doon nagpupunta yung mga matataas na tao sa iba't ibang bahagi ng mundo, dumadalaw sa kanya, nagpapapirma. Parang sole signatory ang dating. Nung mapansin niya na parang pumupwesto raw si Presidente Marcos at gustong pumalit sa kanya, siyempre equally, mas maraming asset itong si Severino Santarumana kaysa dun sa nalikom
ni Presidente Marcos. Natakot ito. Medyo nahintakutan si Severino Santa Romana at pinagtatatago niya yung kanyang mga holdings. Tinago niya yung kanyang mga holdings. Isa sa mga pinamanahan niya, si Luz Rambano, na kanyang common law wife. At yung kanyang trusted na accountant na si, nakalimutan ko, Rodriguez ang apelido. Rodriguez ang apelido. Na hanggang ngayon yung kanya lang mga heirs ay naghahanap pa rin ng kaparaanan para makuha yung kanilang parte na legally, lawfully, na ibinigay sa kanila ni Severino Santa Romana nang mamatay si Severino Santa Romana noong September 21, 1974. Hindi biro mo, September 21, parang namili pa ng edad. Doon sa last will ni Severino Santa Romana, maganda yung pagkakasulat eh. Paano masasabing nasa deathbed na? Diretso pa yung sulat. Namali pa nga ng lagay, October 21, pero September 21 talaga ang kinamatay. So pinamana niya. Kay Rodriguez, yung kanyang chief accountant, binigyan niya ng 50 million. Yung kanyang kumpare, 10 million. Parang ganun lang siya no? Pero sa kabila ng yan, marami po siyang nailikas na kayamanan sa labas ng bansa na nananatiling dormant. Hindi ho alam kung ano ang lagay ng mga accounts na yan magpasa hanggang ngayon. Pero ang nalalaman po ng mga heirs, ng mga nakakakilala, ay hindi po ito nagagalaw pa sa ngayon. Okay? At ito may mga dumadating sa aking impormasyon pero hindi ko pwede pang ma-reveal sa inyo ngayon, no? Babasahin ko muna. So dito po muna magtatapos itong ating pag-usisa. Dito kay Severino Santa Romana. Siya po ang original. Hindi po si Marcos. Na nagpahiram ng mga gold bullions sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang mga bangko para maging stable ang kanilang mga ekonomiya. Ngayon ay kung paano napunta kay Ginoong Marcos, hindi natin mawawari pa sa ngayon dahil ito continuing. Lalo ako na-intriga nang nakilala ko itong patungkol kay Severino Santa Romana. Pero ang moral lesson natin ngayon, tinago ho ito si Severino Santa Romana sa pangalang Jose Rizal, Jose Antonio Diaz at sa katauhan nito. Nakislouch pa. Mukha ba yan? Mukha bang kalbo yan? Mukha bang debonair yan? Kumpara mo dito, debonair na debonair. Ito yung tinatawag na Nehru suit. Yung para bang Nehru na walang collar na formal na suot ni Jawaharlal Nehru. At kinonfirma po yan ng isa ko pong kaibigan, kakilala, na dun sa mga annual reports, no, na may mga photos itong si Severino Santa Romana. Existing po yan. Existed. He existed. Hindi po yan fictional character. Tulad po ng mga misinformation, disinformation na lumabas sa internet. Santa Romana, Severino Santa Romana existed sa social circles noon, sa mga mining annual report. Siyempre kasama dyan si Andres Soriano Sr. Yung mga operations nila sa Benguet Mining, Atlas Mining, ginamit po yan para pag itunawin yung mga gold bars sa ilalim ng Presidente Marcos. Ginamit po yan. At dinala sa iba't ibang bansa para hindi na makilala at hindi na huhabulin ng mga Hapon. Kaya may katuwiran din. Yung sinabi sa akin ng aking maestro na yung mga nakipagsabuatan o kinausap ni dating Pangulong Marcos sina Joe Masison na magforma o magtayo ng NPA, hindi po para maghasik ng insurgency, kundi
para bantayan yung mga ginto. Dahil hindi daw posible, hindi posible na ang Hukbalahap ang pinagmulan ng NPA dahil ang Hukbalahap ay ang network nila ay limitado lamang. Ang network ng Hukbalahap noon ay doon lamang po sa kinagagalawan nilang mga lugar o mga plantation. So sinakyan na lamang po siguro yung issue niyan para magkaroon ng insurgency issue at nang sa ganon, yung mga Hapon na pabalik-balik rito sa Pilipinas ay mapigilan na. Dahil nga may inaantay na 50 years. Meron na yata kasunduan na, sige, pwede kayong gumalugad sa buong Pilipinas in 50 years time. Pag hindi ninyo makita yan, amin na yan. Nag-martial law. May NPA. Ilan lang siguro nabuksan. 175 Golden Lily sites yan. So, palagay natin may mga nakalusot. Definitely marami po ang natitira pa. Siguro yan yung mga sinasabing hawak ng mga keepers sa mga bunkers. Pero hindi po pwede ilantad dahil sigurado. Pupuntahan tayo ng CIA. Kaya nga daw sinasabi, tinitignan. Kung nasaan yung mga ginto na yan. Pag tinignan sa satellite, nandoon. Pero pag pinunta na actual, wala. Kaya sinabi ni George Bush Jr., kung sino yung pinakamayamang bansa, Pilipinas, totoo. Pero yung pinanggalingan ng kayamanan yan, siyempre pinagbuwisan ng maraming buhay. Maging buhay ng aking lolo na isang victim ng Japanese atrocity. Kaya dito muna tayo magtatapos, ano? At babaybayin pa natin yung mga iba pang mababasa natin dito sa aklat na to. Kayo man, madadownload nyo po yan sa internet. May PDF file mo po yan, Gold Warriors, ni Sterling and Peggy Stargrave. Hindi ko pa po siya nababasa ng lahat, ano? Pero napaka-interesting mo. Dahil dito natin siguro makikilala natin kung sino talaga itong si Old Man. Malay natin. Malay natin buhay pa. Malay natin buhay pa si Severino Santa Romana. Although, sinasabi dito sa aklat, ay patay na noong 1974 pa. Dahil nga daw, naging alcoholic ang mama. Siguro nung malapit na rin daw yata mamatay, mukhang nakonsyensya. Doon niya napagtanto na yung pera na nakuha niya din sa kayamanan, na nakuha niya din sa Golden Lily site na yan, ay ginamit lang sa masamang kaparaanan. Ginamit ng mga operatives, thieves, para suppress ang progress ng humanity. Kaya siguro this time around, ang ating matatamasa ay yung mga corrective measure na. Reverse key program. Reverse key. Kung yun dati towards against humanity, ngayon towards humanity interest. Reverse key. Tayo dito connecting the dots lamang. Kung dati yung pera na yan ginamit sa pag-funding ng mga CIA operatives, funding para mapalaganap ang droga. Dahil sa droga may pera at yung pera gagamitin pang impluwensya ng mga bansa. Ngayon naman, babalik ta rin yan. Kung ano yung kadumi nung araw, paggamit ng perang yan, babasbasan yan, siguro para mawala yung sumpa at gagamitin na to sa malinis na kaparaanan. Reverse key! Okay. So nababalot pa rin tayo ng misteryo. Sabi ni Alfred, baka kasama sa accounted treasure yung nadiskubre ni Rogelio Rojas. Kaya kinumpis ka ni FM. Malamang, baka rin. Hindi natin mawari ito. Dahil marami pa. Si JP patay na at iniwan kay FM. Now FM maybe no.
who is the son of JP or daughter. May daughter si Severino Santa Romana by the name of Liz Tantoco. Liz Tantoco. Kung ang mga Tantoco ay isa sa mga kilalang pamilya noong panahon ni Marcos. Sila ay may-ari ng Rustan. Pero sabi wala daw pera ang Tantoco na kilala ng aking kakilala. Malaman nun natin yan talaga. Kung itong Tantoco ng Rustan ay related dito sa Severino Santa Romana. Pero ang good news yan, yung ating ambassador sa China na si Chito Santa Romana ay kamag-anak ni Tuto Santi. Kasi ang isa sa mga palayaw ni Santa Romana ay Santi. Okay? So, andun lang tayo. Antabay lang tayo. At hindi muna ako magbibigay ng update tungkol diyan sa mga account na yan. Kung yan ba'y malapit na, yan ba'y nabuksan na, yan ba'y pipirmahan pa ni Presidente Digong? Ni President Digong? Napirmahan na ba? Hindi ko magbibigay na muna ng update dahil balita ko sinasakyan yung mga nagiging trending yung mga update natin nagiging trending sa ibang organisasyon. Kanina lang merong tumawag na Cagayan de Oro daw. Hindi magkandamayo yung ilang grupo sa pagpapa-xerox ng kanilang mga ID at isa-submit sa kanilang grupo na loyalist group na sa ilalim ni Amy Marcos. Sana naman. Sana naman. Kaya ito, palalalimin pa po natin ang usapin tungkol kay Severino Santa Romana. Wag po tayo padadala din sa istoryang nawala tayo, niligaw. Ito raw yan daw nasa larawan sa Severino Santa Romana, yan daw si Jose Rizal, ganun-ganon. Niligaw ho tayo. Lami, kasama pang bata. Focus tayo dito sa Santa Romana na realistic, na nag-exist. Meron pong living witness na nag-exist. Si Severino Santa Romana. Bueno, yan lamang po ang nakayanan ng inyong lingkod para sa gabing ito. Okay, so maraming salamat sa ating mga naging panauhin na maraming salamat sa ating nakasama si Maris Monforte. Bukas sa Sabado tayo, gabitin mo yung bagong natin, At maraming salamat po sa mga viewers, sa mga nag-react na 299 at ng mga nag-comment, 403 comments. So stay put at unti-unti nating mabalangkasin sa mga darating na episodes itong si Severino Santa Romana at ang aklat na pinamagatang The Gold Warriors. Magandang gabi.